Ayan, isang mapagpalang araw po, Ginoong Pangdiw, aming mga kamag-aral. Ayan, so aming tatalakayin sa araw na ito kung sino nga ba si Amado V. Hernandez at ang buod ng kanyang akda na Panata ni Pilar. Ayan, so aming tatalakayin iyon, yung mga sinabi kong iyon, pero nais ko munang ipakilala ang aking mga makakasama sa pagtalakay na ito. Ayan, so makakasama ko rito si Erica Almerol, Jamaica Grospe at si Raquel De Leon at inyong lingkod, Patricia Miranda. Ayan, so sa ating pagpapatuloy, nais kong buksan nyo ang inyong mga tenga, ang inyong mga mata at ang inyong pag-unawa dahil babasahan tayo ni Binibining Raquel ng buod ng Panata ni Pilar, yan, na akda ni Amado V. Hernandez. Ayan, Binibining Raquel. Panata ni Pilar, Amado V. Hernandez. May isang binatang galing sa Maynila na lumawas papuntang probinsya para bisitahin ang kanyang tiya Pilar na may sakit. Pero pagbungad niya sa bakuran ng kanyang tiya Pilar ay may nadatnan siyang matandang lalaking parang tanod. Ang kanyang pangalan ay Intong, na mas matagal pa niyang kilala kaysa sa kanyang ate. Ngumiti si Intong sa banata, na may matamis at may pagmamahal ang kanyang ngiti. Pumasok ang binata sa loob ng tahanan at nadatnan niya ang kanyang tiya Pilar na may sakit at nakaratay sa higaan. Nagtaka ang binata, bagkus ang kanyang tiya ay wala man lang asawa at mga anak. Sinambit niya ito na kapag may asawa at may anak kayo, ay may mag-aasikaso sa inyo. Bagkus, ang natanggap niyang tugon ay malungkot na pagmumuka at may naalala sa kanyang nakaraan. Maganda ang tiya Pilar, magaling magpiano at magaling kumanta. Marami raw ang nanliligaw sa kanya sapagkat sikat din siya sa kanilang bayan dahil sa kanyang angking kagandahan. Bagkus, isang lalaki lamang ang kanyang natipuhan. Isang lalaking nagngangalang Roberto. Isa siyang makisig, matipuno at matalino. Nagustuhan din ito ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pag-uugali. Ngunit isang gabi, dahil sa sobrang pagod ni Pilar, ay nakatulog siya agad. At pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay parang may mga apoy. Ngunit, apoy talaga ang kanyang nakita. Ang kanilang bahay ay tinupok ng apoy. Hindi siya makahinga. At may dalawang lalaki ang tumulong sa kanya palabas ng bahay. Ngunit pagkagising niya, ay may mga taong pinagkakaguluhan ang isang tao. Ito ay si Roberto. Dahil tinangka niyang kunin ang mga yaman nila Pilar sa kabinet na pinapakuha ng kanyang ama, sapagkat ito na lamang ang kanilang yaman. Ngunit, hindi na kaya ni Roberto. Natapunan siya ng mga kahoy. Isang oras din mahigit ang hinintay para gumising siya. Ngunit pagkagising niya ay wala na siyang maalala. Sising-sisi si Pilar sa nangyari. Singsisi ang ama sapagkat pinapakuha pa ang mga yaman. Sinabi niya na hindi mahalaga ang yaman sapagkat nawalan ako ng kasintahan. Nagtanong ang binata, kung buhay pa ba si Roberto? Oo, ang tugon ng tiya. At sinabi niyang ang pepeng si Intong ay si Roberto. Ayan, maraming salamat Binibining Raquel sa pagtalakay ng buod or pagbabasa ng buod ng Panata ni Pilar sa ating mga kaklase. Ayan, so nais kong himahimayin yung kwento kasi ang ganda niya, tungkol siya sa love story ni Pilar. Ayan, so tungkol siya sa love story ni Pilar na
hindi man naging masaya yung ending, pero nakapulot sila ng isang magandang aral. At ganun din sa mga mambabasa. So, ang sarap lang sa pakiramdam na hinalintulad or ginamit ni Amado V. Hernandez yung panata ni Pilar para turuan tayong mga Pilipino na hindi sapat na wag dapat nating unahin yung kayamanan kasi yung kayamanan pwedeng palitan pero yung love, yung pagmamahal, yung buhay ng isang tao ay never na mapapalitan. Tulad ng love story ni Pilar. Ayan. So, maraming salamat, Binibining Raquel. So, ngayon ating talakayin naman ngayon yung mga tayutay na nabanggit sa maikling kwento. Ayan. So, isa rito sa nakalap ni Binibining Almirol. Ayan. So, una ay ang isang taon ay parang walang anuman. Ayan. So, ikalawa, isang matandang tinatakasan ng kaisipan. Ayan. So, nabanggit yan sa kwento. Ayan. So, ikatlo ay ako'y umibig din, ngunit isang pag-ibig na sawing palad. Ayan. So, ikaapat, palagay ko'y siya'y nalinlang ng isang lalaking mapagsamantala katulad ng malimit mangyari sa maraming bulaklak sa lipunan. Ayan. So, ikalima, sa aking palagay ay nasasabugan ng bulaklak ang lupang niyayapakan ko at pati na hangin ay nagbubulong sa akin ng matamis na pag-ibig. Ayan. Ika-anim, kulay rosas ang lahat ng tanawin. Kaligaligaya ang bawat sandali. Kapito, so Roberto ay magtatapos na rin ng pag-aaral at kami maaari ng mag-iisang palad kung siya'y makasulit. Ayan. Kung sinabi nating tayutay, mga malalalim na salita na ginagamit hindi lang sa tula. Ayan. So, maging na rin sa mga maikling kwento, ayan, sa mga talumpati, or para mas makapukaw ng pansin yung obra maestra. Ayan. So, itong mga nabanggit ko, itong 7 nabanggit ko ay ilan lamang to sa mga tayutay na nalalaman natin or familiar or hindi man familiar sa atin. Pero ito yung mga nakapaloob doon sa maikling kwento. Ayan. So, yun po. Dumako naman tayo sa sunod na slide, which is sariling reaction. Ayan. Ito tayo yung sariling reaction natin sa story. Ayan. So, una, ayan, nagagandahan sa kwento sapagkat ang aking aral na may ibibigay bagkos sa pinakahuli ay may kirot sapagkat inaakala mong wala lang na lalaki sa kanyang bahay ay siya rin pala ang isang lalaking napamahal sa kanya ng lubos. Ngunit dahil sa nangyaring sunog ay hindi na siya makilala at hindi na masuklian ang pagmamahal niya. Ang pinapangarap na magkaroon ng pamilya ay hindi na natupad. Ayan. So, iyan po yung isang sariling reaksyon ng aking isa sa mga kagrupo. Ayan. So, himayin natin yung sinabi niyang nagagandahan sa kwento sapagkat ang aking aral ay maibibigay bagkos sa pinakahuli ay may kirot. Ayan, sapagkat ay naakala mong wala lang na lalaki sa kanyang buhay, siya rin pala ang isang lalaki na pamahal sa kanya ng lubos. Diba? Yung story kasi ni Pilar, ayan, panata ni Pilar, ay tungkol siya sa love story niya noong kabataan niya. Ayan, so, sabi niya maganda yung kwento. Ang ganda ng kwento, which is maging tayo, ako mismo, habang binabasa, habang pinapakinggan ko yung buod ni Binibining Raquel, nag-e-enjoy ako kasi, ramdam ko yung kwento niya, nai-imagine ko siya kung ano yung nangyayari during that time. Ayan, at may aral nga, yung katulad nga sinabi dito, may aral tayong napulutan na hindi sapat ang pera para bilhin lahat ng pagmamahal natin, ng buhay ng isang tao. Ayan. So, mas mahalaga pa rin kung ano yung mga taong mas treasure natin na hindi na mapapalitan ng kahit sino man. Ayan. So, yun, may kirot siya kasi at the end of the story na hindi man nawala yung pinakamamahal niyang lalaki, ay nawala naman yung ala-ala na nabuo nilang magkasama, yung pagmamahalan nila. So, nakalulungkot, merong kirot sa damdamin. Ayan. So, ikalawa, masaya, kinikilig at natutuwa
ngunit may kirot at kalungkutang ibinigay. Ayan, gaya nga ng sabi ko kanina, merong kirot na ibinigay, merong sakit sa bandang huli. Pero, wag nating kalilimutan na meron pa rin tong aral, gintong aral sa atin. Ayan. So, atin naman kilalanin sino si Amado V. Hernandez. Ayan. So, ipinanganak siya noong Setyembre 13, 1903. Ayan. Ang araw ng pagkamatay niya ay noong March 24, 1970. Ayan. Sa Manila. Ayan. At nagtapos siya bilang UST Faculty of Arts and Letters. Ayan. Gantimpala. Nakapagtamo siya ng gantimpala bilang National Artist of the Philippines for Literature, Carlos Palanca Memorial Awards for One Act Play in Filipino. Ayan, so ang mga magulang niya ay sina Juan Hernandez at Clara Vera. Ayan, so yan ang mga pangalan nito, ang mga infos na nakapaloob kay Amado V. Hernandez. Ayan. Pero sino nga ba si Amado V. Hernandez? Ano nga ba yung naging ambag niya sa ating panitikan? Si Amado V. Hernandez ay hinirang na isang pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 1973. Ayan. So, mas kilala siya bilang kaamado ng mga kaibigan niya at mga kasama niya sa kilusang paggawa. Ayan. So, kinalala siya dahil sa mga akdang makabayan at nakikisangkot siya sa mga problemang panlipunan at dahil sa kanyang totoong paglahok sa organisasyong politika. Ayan. So, nagsimula siya bilang manunulat at editor bago dumating yung ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan. So, pagkaraan ng digmaan, naging kinatawan siya ng Newspaper Guild of Philippines sa pamumunuan ng Congress of Labor Organization. So, through this organization, ayan, naging pangulo siya taong 1947 at nahalal ding konsihal ng Maynila noong 1945 hanggang 1947. So, 2 taon siyang naging konsihal ng Maynila. Ayan. So, nung sumiklab yung pag-aalsang Huk, ayan, isa siya sa mga pinaghinalaang komunista, ayan, or isa sa mga kumakalaban sa gobyerno. Ayan, so dinakip siya, ikinulong siya, ayan. Pero habang nandun siya sa loob ng kulungan, hindi natigil yung pagsusulat niya ng panitikan. Ayan, so kahit nagtitiis siya doon, katulad ni Rizal, kahit na nadakip na sila, kahit na nasa panganib na yung buhay nila, kahit na nasa iisang place na lang sila na wala na silang magawa. Pero hindi pa rin sila tumigil sa pagsusulat. Parang yun yung naging way nila para sabihin din kung ano yung nararamdaman nila. Ayan. So, hindi naging dahilan yung wala sila sa labas hindi naging rason yung dinakip sila, yung ang dami nilang pinagdadaanan para tumigil sa pagsulat. Ayan. So, pinakawalan din siya noong taong 1964 at namatay noong March, At namatay noong March 24, 1970. Ayan. So, Binibining Almirol, ayan, ipagpatuloy mo po ang aking nasimulang introduction or pagpapakilala kay Amado V. Hernandez. Ma'am Almirol? Ako nga po pala si Binibining Almirol at aking pagpapatuloy ang nisimula ni Binibining Patricia May Miranda patungkol sa talambuhay ni Amado V. Hernandez. Ayan. Itinuturing na pinakamahalagang aklat ni Amado V. Hernandez ang Kalipunan ng Tulang Isang Lipanglangit noong taong 1961 at ang mga nobelang Luha ng Baya at Ibong Mandaragit noong taong 1969 at ang mga dulang pasalaysay na Bayang Malaya noong taong 1969 at ang mga dulang Muntinlupa noong taong 1957, Hagdan sa Bahaghari noong taong 1958 at ang Magkabilang Muka ng Isang Bagul noong taong 1960. Pinakapaborito ring bigkasin ang kanyang tula na Kung tuyo na ang luha mo aking bayan,
panata sa kalayaan, inang wika at makalawang namatay. Nagtamo ng karangalang banggit ang kanyang kayumanggi sa Commonwealth Literary Contest noong 1938 at nabigyan siya ng Republic Cultural Heritage Award para sa Isang Lipang Langit noong taong 1962. Kinilala rin siyang makata ng ilaw at panitik noong 1975, patnubay ng sining at kalinangan ng lungsod ng Maynila noong 1964, at tanglaw ng lahi ng Ateneo de Manila noong taong 1970. Isinilang si Amado V. Hernandez noong ika-3 ng Setyembre taong 1903 sa Hagonoy, Bulacan. At ang kanyang mga magulang ay sina Juan Hernandez at Clara Vera. Kalaunan, lumipat ang pamilya ni Hernandez sa Tondo, Manila at doon na lumaki sa Amado V. Hernandez. At napangasawa niya rin ang reyna ng Zarzuela at kundiman at kapwa pambansang alagad ng sining at teatro na si Atang Dila Rama. Ayan, maraming salamat Binibining Almirol sa pagtalakay ng mga akda ni Amado V. Hernandez. Ayan, so dumako naman tayo ngayon sa pagtalakay ng bisa sa damdamin ng akda. Isa sa mga akda ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Panata ni Pilar. Ayan, so ang bisa sa damdamin nito ay ang kataga ni Pilar, ang kataga ni Pilar na hindi mahalaga ang kayamanan dahil nawalan ako ng kasintahan. Ayan, ay isang pangungusap na puno ng pagsisisi at kalungkutan na kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin magawang makalimutan ang pangyayaring naganap sa kanyang kabataan. Hindi man maibalik o mapapalitan pa ang nakaraan, ay masasabing si Pilar at ang kanyang ama ay nakapulot ng isang aral mula sa trahedya ng kanilang kahapon. Ayan. So, nakalulungkot na isipin na ang kaisa-isang tao na minahal ni Pilar ay nawala ng dahil lamang sa utos na kunin ang mga pamanang kayamanan mula sa nag-aalab na apoy. Hindi man literal na namatay ang kasintahan sa mundo, ngunit namatay naman sa isipan ng kanyang minamahal ang pag-iibigan na kanilang binuo. Ayan. So, yun yung bisa ng damdamin na naramdaman ko. Yun yung doon sa word na hindi mahalaga ang kayamanan dahil nawalan ako ng kasintahan. 'Di ba? Doon nag-end Parang yun yung pinaka-highlight. For me, yun yung pinaka-highlight ng story. Kasi andun yung pain, andun yung kirot, andun yung sakit, at andun yung aral. Ayan. So, for me, doon sa pangalan nito sa linya na gano'n ni Pilar. And sorry for the interruption because my storage is not enough to record my previous videos. Ayan, so I need to delete it. Ayan, so pagpatuloy ko. So sa part na linya yon ni Pilar, andun yung pain, naramdam mo yung pain. Pero hindi man natupad yung pagmamahalan nila. Ayan, meron naman siyang napulot na aral at ganun din yung ama niya. Ayan, so still nakikita niya pa rin yung isang pinakamamahal niyang lalaki. Ngunit dahil sa pangyayaring yun, doon na nag-end yung love story nila. Kaya hindi na nangasawa pa ng iba si Pilar. Ayan, so doon naman tayo sa bisa sa kaasalan. Ayan na ginawa ni Binibining Almirol. Ayan. So, babasahin ko. Ang kwentong Panata ni Tia ni Pilar ay isang kwento tungkol sa pag-iibigan at pagsasakripisyo ng dalawang nagmamahalan dahil sa pangungot na nangyari sa kanilang nakaraan. Sa kwentong ito, makapupulot tayo ng magagandang asal na maaari nating maisabuhay gaya na lamang ng nagsasalaysay sa kwento na kung saan makikitaan natin siya ng mga respeto at paggalang sa mga nakatatanda at maging si Entong na kung saan
isa siyang modelo sa mga tao, lalong-lalo na sa ating kabataan dahil sa pagiging masipag, masunurin, mabait, at mapagkakatiwalaan at higit sa lahat ay marunong tayong makontento sa kahit anumang meron tayo dahil mababasa natin sa kwento na dahil sa hangad ng ama ni Pilar na makuha ang kayamanan o ari-arian nila sa gitna ng sakuna ay ang siyang naging dahilan upang ibuwis ni Roberto ang kanyang buhay sa naglalagablang apoy. Dahil dito, mapapatid natin ng pahalagahan natin kung ano man ang meron tayo ngayon, gaya na lamang ng ating pamilya, kaibigan at iba pa. Dahil ang pera o kayamanan ay panandalian lamang sapagkat ang pagmamahal ng isang pamilya at kaibigan ay mananatili kailanman. Ang mga mabubuting asal na ito ay kinakailangan nating isabuhay upang sa ganoon ay maging magandang modelo rin tayo sa mga sumusunod na henerasyon. Ayan. So, yan po yung bisa ng kaasalan. 'Di ba? Doon sa story, sa maikling kwento na sinulat ni Amado V. Hernandez, nag-iwan siya ng isang magandang aral na kailangan nating i-treasure. Ayan, kailangan nating i-treasure yung mga tao, yung mga mahalagang tao sa buhay natin kasi never at never silang mapapalitan ni numan at kahit anong ginto pa yan. Bisa sa lipunan. Ang kwentong Panata ni Pilar ay nagkaroon ng kirot sa aking puso. Dahil ang kasintahan niya ay nawalan ng alaala dahil lamang sa nangyaring sunog sa kanilang tahanan. Nakalulungkot isipin dahil ang mahal mo ay mawawalan ng alaala sa isang aksidente lamang na hindi mo gugustuhing mangyari. At mapapaisip ka sa sarili at isisisi lahat sapagkat kapag hindi nangyari yon ay may alaala pa rin siya. At masaya na kayong dalawa kasama ang pinapangarap niyong buhay na magkaroon ng sariling pamilya. Habang inaalala ko ang kwentong Panata ni Pilar, tumatatak pa rin sa aking isipan ang pagsisisi ni Pilar at ang sinabi niyang sa kanyang ama na hindi mahalaga ang yaman sapagkat mawawalan lamang ako ng kasintahan. Tama nga naman, hindi mahalaga ang yaman kung hindi naman sapat ito. At may kakulangan pa rin na hinahanap mo sa iyong buhay. Bisa sa isip, ang Panata ni Pilar ang nagbibigay palatandaan sa mga bagay-bagay sa buhay na hindi lahat ng bagay nakukuha natin at ating matamasa. Bagkus, hindi inaasahan ang mga mangyayari. Huwag nating hahayaan na malugmok sa isang problema lamang, sumubok pa rin tayo. Huwag nating isipin ang mga bagay na nasisira sa imahe natin. Hindi man mababalik o mapapalitan pa ang nakaraan, magiging positibo tayo sa mga bagay na ating gagawin. Ngayon naman ay aking babanggitin ang mga tauhan sa maikling kwento na isinulat ni Amado V. Hernandez na pinamanggatang ang Panata ni Pilar. Una ay ang binata na kung saan pamangkin ni Tia Pilar. At ang ikalawa ay si Tia Pilar na kung saan siya ang pangunahing tauhan sa maikling kwento. At ang ikatlo ay si Entong o si Roberto na kung saan ang kasintahan o dating kasintahan ni Tia Pilar na kung saan siya ay nawalan ng alaala dahil sa isang malagim na pangyayari na hindi nila inaasahan. At ang ikaapat ay ang ate na kung saan isa rin siya sa pamangkin ni Tia Pilar na kapatid ng binatang dumalaw sa kanyang tahanan. At ang ikalima ay ang isang batang utusan na kung saan siya ay kasama ni Entong o ni Roberto. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na may naintindihan kayo, naunawaan nyo kung ano yung tinalakay namin patungkol sa akda ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Panata ni Pilar at natutuhan nyo rin kung sino si Amado V. Hernandez, kung ano yung mga naging ambag niya sa panitikan at
kung saan siya nag-aral, kailan siya namatay, at ano pa yung mga nayambag niya sa ating lipunan. Ayan, maraming salamat, Ginoong Pangdiw, aming mga kamag-aral, and God bless us all. Thank you.